Yung, yan. Alright, Papi Ramon, ako na tayo. Countdown na. Go ahead. Take the lead. Ayun. Doon muna tayo. Countdown tayo mga maya-maya. 20 seconds. Count muna tayo. Medyo nagka-problema lang yung streaming natin. Yun. Save Nakalive ba sa change. Facebook to, Pops? Nakalab papasakan pa. Tito Senpai. Ayan. Pwede i-share to sa Facebook ng may Facebook, Pops. Pwede yan. I-share sa may Facebook na may Facebook. Pwede yan. Okay, 1, 5, 4, 3, 2, go live. Yan, welcome sa pagigong edisyon ng Tito Senpai Podcast Show kung saan pag-uusapan natin ang ating mga buhay-buhay. Ngayong gabing to, ngayong hapon to, saan man kayong sulok ng mundo, kasama namin kayo. Welcome to our episode 3 sa ating Tito Senpai. Ngayong gabi may makakasama tayo, si Tito Riam. Tito Riam, kamusta ang buhay-buhay sa Canada dyan? Ay, okay pa din, papi. Ito, kakagising lang. Maaga pa eh. Pero okay naman. Ito, pa-summer na. Medyo umiinit na. Ano na kami dito ngayon? Parang 18 degrees na. Nice seeing you again, mga papi. Tsaka welcome kay Papi Ramon. Salamat. Yun, sa Ating, may oras ka, oh. Yun, welcome sa ating panauhing pangdangal ngayong gabing to. Palakpakan natin ang nag-iisa, Mr. Ramon Bautista, the Dragon itself. Yun. Oh. Yan, thank you, Papi Jojo. Thank you, Tito Rhea, It's good to be here. Ayun, ito ngayon sa Pilipinas, gabi, pero ako kagising ko lang, wala ko antukin eh. Ayan, so it's nice to join your podcast, gaining traction, and palakas ng palakas. Sa totoo lang, parang trending yata ito ngayon dito sa Quezon City. Yun, Papi Ramon, salamat sa iyong pagpa-unlock sa inyong sa presensya mo ngayon. Papi Ramon, ano bang pinagbibisihan mo ngayon? Buhay-buhay. Ito, salamat. Ako teacher dito sa UP. As usual, matagal ko na ginagawa yan since 2002. Dire-diretso lang. Tapos, pag-maintain ng ating kaseksihan, patakbo-takbo, pag-aalaga ng aso, tapos syempre tuloy-tuloy ang ating JDM #1 YouTube channel. Pinagkakaabalahan natin yung mga kotse natin, tsaka kung ano yung mga trip natin sa buhay, binibideo po natin yan sa YouTube. Yun, Papi Ramon. Iba talaga si Papi Ramon. Lahat ng mga kotsiha, mga Japanese car, Europe car, alam ni Papi Ramon yan. Yun yung mga nire-review niya sa YouTube channel niya. Yun, Papi Ramon, tignan na, ikaw ay isang profesor sa Universidad ng Pilipinas sa UP, Diliman. And then, anong tinuturo mo daw? Sabi ng mga audience natin. Ayan, nagtuturo ako ng Masscom, sa College of Masscom. Ang subject ay Film and Audiovisual Communication. So, mga history ng pelikula, kung paano gumawa, paano manood ng sine para mas ma-appreciate ng mas maayos. So, yun. Kung ano rin, depende sa ipapaturo sa akin sa workshop, technical na filmmaking, photography, editing. Ayan, basta kung saan may trabaho, doon tayo. Alam mo naman tayo, di ba? Kung saan may Eddie, doon tayo. Ayan, yung Eddie. Alam mo kung ano yung Eddie? Tito Hindi nga Riam? Hindi nga, papi. Ano yun? Pagka para kay Eddie, ayan, tatanungin mo, sinong Eddie? Eddie sa akin. Ayan, ang paboritong niya, ni Papi Jojo. Oo. Ngayon, iba talaga. Di ba, Papi Riam, sa Canada ngayon, maraming Eddie dyan. Kaya si Papi Riam, developer to sa Canada. Kaya malaki yung edihan niya. Hindi, sakto lang. Hindi na babigayan dyan sa Canada, Tito Riam. Nandito, papi. Sakto lang. Pero malaki din kasi gastos dito. Tsaka dito kasi tawag dito. Hindi ka uubra ng, let's say, isa lang yung trabaho mo, especially if minimum pa. Kasi dito, ang bayaran dito, per oras ka compare, let's say, sa Pinas na arawan tayo. Yung kapag ang minimum kasi dito, parang ngayon, nasa $18 or $17 $18 per hour. Nga lang, yung gastos mo naman is kung umaabot ka ng mga 3,000 a month, so kulang yun kung 18 hours ka lang
per day tapos 6 hours lang ang pasok mo. So madami sa mga kababayan natin dito talaga mga nagdo-double, triple job. Pero ang kagandahan naman dito is malakas yung buying power ng mga tao. Kaya ayun. Ganun Kaya, ba? Di ba pwede mga value meals dyan, yung mga tipong style Pilipinas, pagka nahihinog na yung langka ng kapitbahay, papatusin mo. Walang langka dyan no? Mga, di ba? Malunggay nila. Hindi ba Wala. pwede yung ganun dyan? Pwede kang pumitas kaso marereklamo ka. Mga, di ba, sa ilog, nakikita ko yung lifestyle nila dyan, di ba? Papi Jojo, nangingisda, fishing, di ba? Sa ilog, pag ice snow, di ba? Di ba pwede, ikabuhay yun para yun ang pagkain mo, tapos yung perang pambabayad mo sana ng, ano bang kainan dyan, Papi Jojo? Ano bang restaurant dyan? Restaurant dito sa Canada? Tim Hortons. Tim Hortons, di ba? Isa ibayad mo sa Tim Horton, di ba? Mangisda ka na lang, di ba? Sa daga, sa ilog. Pwede. Malinis sa mailog dyan eh. Oo, pwede. Malinis dito. Ibisan nga, uminom na ako ng gripo eh. Yun. Sa gripo, pwede uminom? Pwede. Ayos talaga sa Canada, Papi Jojo, no? Di ba libre dyan, hospital? Pag nagkasakit ka, sagot na ng gobyerno? Libre dito. Basta meron ka nung tinatawag nila na, yung MSP. So, yun yung parang card namin dito na papakita mo lang sa ospital. Tapos, yun na. Libre na. Yun. Kaya, shoutout. May shoutout dito, Mr. Alvin Rodriguez Mapoy. Pa-shoutout kay Boss Ramon, please. Alvin Rodriguez. Sir Alvin. Sir Alvin Mapoy. Shoutout sa'yo. Tanong ka lang. Hindi ka magtanong kay Boss Ramon yun. Papi Ramon na isang expert. Pag-usapan din Papi Ramon ngayong topic natin is about forever. Naniniwala ko sa forever. Kasi Papi Ramon, sabi nila, diba, walang forever. Diba? Kasi may mga relasyon nauuwi sa mga hiwalayan. Alam mo, si Papi Ramon nagsabi sa akin ang forever hindi pinapangarap. Ginagawa yan. Naalala ko sinabi ni Papi Ramon. Kaya talagang forever ginagawa. Papi Ramon, sa ating panahon ngayon, sa mga millennial, Gen Z, anong masasabi mo about magsasabing walang forever? Pero di ba, walang forever. Minsan sa mga ex mo, may inuutangan ka. Tapos, ako sa ikaw, Papi Ramon, ano pang take mo dito para sa ating mga nanonood sa atin na wala ba daw forever? Naniniwala ka ba doon? Yan ang magandang technique, Papi Jojo, na kung gusto mo may forever, bago kayo maghiwalay, sana may utang ka doon sa jowa mo para ma-defer ang hiwalayan. Kumbaga may dahilan lagi para magkita, mag-usap. Siyempre, pa-follow up na yan, di ba? Yung utang, kung ano na status, di ba? Dahilan na rin yon para hindi mawala yung contact sa bawat isa. Pero, alam mo, kung ayaw mo talaga doon sa pagmumukha ng ex mo, bayaran mo na fully paid na. Kasi ayaw mo na makita yung mukha niya di ba? Maganda yon, may utang. Kasi, lagi nga kakamustahin. Di ba? Di ka lang magbabayad. kasi. Tapos, di ba minsan may mga solian ng gamit, di ba? Ay, yun. Sabi nga ni Papa Dan, pagka above 5,000, ayan, soli yan. Pag below 5,000 yung halaga sa Philippine pesos, ayan, ano na yan, kalimutan na. Huwag mo na isipin yung ng value ng piso ngayon. Di ba? Kapag ganun ba, Papi Ramon, ano bang dapat gawin sa mga advices sa millennial yung gusto nang gumawa ng forever pero hindi mo talagang mahawak yung buhay, di ba? Kasi ako, biktima ako ng pag-ibig na maraming sawi, mga kalungkutan. Ano ba mga tips mo sa mga ating mga nanonood ngayon? Ay, alam mo kasi, Papi Jojo, iba-ibang klase mga tao eh. May mga talagang kung magmahal, sagad eh. Ewan ko lang si Tito Rhea, kung paano magmahal to. Pero ikaw, kilala kita. Todo bigat eh. Nasubaybayan ko buhay niyan eh. Walang pakialam yan si Papi Jojo. Kung masasaktan siya, so be it. Masaktan na ako, masasaktan. Di ba? Ganon magmahal. Ganon, kasi pagka nagpipigil ka, iniisip mo yung future. Iniisip mo, dapat ba ako mag-ingat? Dapat ba may itira ako sa sarili ko? Lagi kang on guard, hindi mo na-enjoy yung feeling ng love. Ngayon, eto si Jojo, alam niya kung paano mabuhay.
wasakong wasak. 100% yan. Hindi ba? Oo, So, bigay lahat. Bigay todo. bigay lahat. Pero, alam din niya, handa siya. Pag ito, nagkanda leche-leche, handa akong tanggapin ng lahat. Iiyak ako. Wala na akong, yung future Jojo na lang ang problema dyan. At the same time, okay din yon dahil nakakatibay ng loob. Every time na nawawasak si Papi Jojo, patibay ng patibay yan. Parang si Vegeta yan eh. Puti, kaya pa. Tuwing nagugulpian, pagbangon niya, mas malakas na siya. Oo, di ba? Kaya pala, ang lakas ng aura ni Jo na hanggang dito nararamdaman ko talaga eh. Ay, Oo, sobra. Yun, Papi Ramon, di ba, uso ngayon ang ghosting. Ano bang kan mo diyan? Kasi mga kabataan ngayon, di ba, hindi marunong magpaalam kung gusto na maghiwalayan. Yung ghosting kasi naka-apekto sa mindset sa ating psychological yan eh. Ano bang kan mo dito? Ano bang pwede mong gawin dito? Alam mo, natutunan ko sa kakapunta ko sa mga lamay, pagka ikaw ay nag-ghosting, dumaan ka sa pagpag. Para makalimutan mo yung pang-ghosting na ginawa sa iyo, iwan mo lahat ng mga problema at mga masasamang espiritu doon sa pagpapagpagan mo. So dapat meron kang taong pampagpag na tinatawag, di ba? Kasi eto base sa pansariling karanasan, sa karanasan ng mga kakilala ko, may isa akong kakilala dyan, itago na lang natin sa pangalang Jarlo Solde. Ha? Sino yun? Parang familiar sa akin yun eh. Magaling tong taong to. Napaka-professional. Pinagpaalam pa niya dun sa pagpapagpagan niya. Sabihin niya, rebound lang kita. Napakagalang pala ni Jarlo. Napakagalang pala nun. Ay, kabisado niya kasi sa dami nga ng pinagdaanan niya, alam na niya yung pasikot-sikot na panood na niya lahat yan. Kaya, itong taong to, matututo ka dyan na mawasak ka na lang na mawasak. Todo bigay ka. Kasi dahil malakas ka na eh. Kaya mo tumanggap eh. Hindi ba? Manhid. Yes. Parang training lang sa NBA yan. Papagulpi ka doon sa training para pag sumugod ka, tinawagan ka ng foul, hindi ka injured. Makakatira ka pang free throw. May tanong yata si Sir Alvin, no? Yun, si Papi Alvin. Papi Ramon, may kaibigan akong 40 years old na, wala pa rin jowa. Payo naman, name niya Robert Cruz. Nag-drop pa ng pangalan. Okay. Wala na. Si Ronbert Cruz. Ronbert Cruz. Papi Ronbert, 40 years old. Hindi pa uli lahat. Alam mo naman, may Tinder, may Grindr. Ano pa ba mga apps dyan, Papi Jojo? Bumble. Meron pa. Kompleto. May Grindr. Mga takbo-takbo na app, di ba? So, lahat ng app na may pwedeng makipag-chat, pwede makipaglandian dyan. Baka nandun ang hinahanap mo, sir. Kasi di ba, parang negosyo yan eh. Sino nga yun? Si Steve Bezos ba yun? O yung... Jeff Bezos. Jeff Bezos. Sa Amazon yun. Sino yung may parang submersible, yung may barko, tapos sinisisid yung kabarkada ni Bill Gates? Si Yun. Sa Tesla? Hindi, basta ito mga to, yumaman to mga 50 anyos pataas na. Oo. Yung mga established na talaga. Ibig sabihin, hindi pa yung huling yumaman sila late na. Kung kaya nilang yumaman ng late na, malamang eto, kaya pa makahanap ng pag-ibig ng late na. Hindi ba? May mga bata yumayaman, may mga bata nakakahanap ng pag-ibig. Hindi parang ganun din yon. So, kamawa ng pag-asa, subok lang ng subok. Sir, may darating at may darating dyan. Hindi porket wala ka mahanap ngayon, wala ka ng pang forever. Meron yan. Hindi mo pa lang nahanap ang iyong target audience. Malay mo. Ito, si Nico Magumsya, kilala ko to. Fuckboy ito. Kaliwat na yung pinili ito. Ito naman walang katawa-tawa sa mga chika babes. Yun, si Nico Magumsya. Tawag niya. Oo. Yun talaga. Kamsawi. Papi Jojo, lagi sa car show ito, payuhan mo nga. Yun, si Nico Mangoncha. Huwag kang sumuko, kapit lang. May mabibingwit ka rin niya. Mabibingwit ka rin. Tama. Sa car show.
namimingwit ito. Anong mapapayo mo sa mga taong ganyan? Depende sa akin kasi sa car show, 'di ba? May kakilala ako, kilala natin na biktima sa car show, 'di ba dati? May na, Di ba? may na, Hindi ba si na Jarlo show. ulit yun? Hindi naman. Hindi, iba yun. Ay, Huwag mo na maalala kasi tahimik na buhay na siya ngayon. Tahimik na buhay, pero yung nakakilala natin, na biktima sa car show yun, nasira ang buhay nun eh. Nasira Kaya- buhay. Oo. Yun, speaking of yung mga dating app, Papera mo, ano bang take mo dito? Pwede na ba itong maging modern day of paghahanap ng syota o ito ba ay isang pawang negosyo lang or anong tingin mo dito sa dating app? Ito ba nauuso kasi ngayon eh? Kasi ako, aminado ako, nagbabambol ako eh. Ako. Pero nakakabingwit din ako. Na-swipe Pero right kita eh. kaya, Papera mo, anong masasabi mo to sa dating app? Alam mo, Papi Jojo, Tito Rems, alam mo yung mga dating app, para lang siyang tool. Yung pagpapakilala sa mga babae sa car show, para lang silang mga tool. Nasa sayo at nandun pa rin sa magiging partner mo. Kung magkakasundo kayo, makakahanap ka ng, alam mo, kung may spark sa inyong dalawa. Di ba? So, gamitin mo lang ang technology andyan, pinapadali na nito ang buhay natin, pinapalawak na niya yung pool of talents. Pool of talents, kumbaga. Sabi ko nga dati, parang nung nauso yung mga dating app, ang nangyari na ngayon, collect and collect, then select. Yan. Tito Reyam, ano ba ang eksenahan sa Canada? Kasi sa Pilipinas, masikip na bansa ito eh. Ang mga tao nagkalat, kumbaga MRT. Huwag kang mag-i-stretching gano'n, may tatamaan ka, 10. 10 agad. Pag kami nanonood ng mga movie ni Papi Jojo, Canada, parang kakahuyan. Oo, si Wilberin dyan nakatira eh, Alberta. Di ba? Parang ang konti ng tao. So, paano ka makakakilala ng mga above o kaya mga pogi dyan, kung ano ng trip mo. Pinauso dito talaga, Tinder. Ayan. Tinder. So, the more exotic ang look mo, the more mas gwapo, mas maganda makukuha mo. Ikaw ba may nadagit ka na dyan? Mahirap magsalita. May asawa na yan eh. May asawa na ako. Kakatali na. Yung pagmumukha pa namin ni Jojo, exotic enough kasi baka ordinary na kami sa globalization. Marami na kaming kamukha. Mga gwapings kayo. Huwag kayo mag-alala. Mga gwapings yan. Honestly, itong mga pagmumukha namin, gwapo kami pag pumunta kaming Canada kasi dito, waking mukha namin eh. Hindi, ano lang yan. Gwapo, siyempre gwapo tayo dito pagdating dito, gwapo. Tsaka ano yan, basta dito, hindi uso yung pa-choppy-choppy ka. So, kailangan yung confidence mo, ganon. Medyo mayabang ka ng konti. Oo, kailangan. Kaya mong dalhin yung sarili mo. Ayun, medyo may angas ka. Yun yung mga gusto ng mga dito. Kasi dito, ang hinahanap ng mga puti, talaga, yung kayang dalhin yung sarili, yung sila yung magdadala ng conversation. Kaso, ang minsan napapansin ko dito, yung mga Pinoy, minsan awkward pag nagsasalita ng English. Kasi alam mo naman sa atin na kapag nagsalita ka ng English, parang binabash lagi yung grammar mo, ganyan. So, yung ibang galing na Pinas dito, awkward makipag-usap. Kaya ganun. Pili ko, nadala yung mindset na ganun eh. Pero, yung mga kausap ko naman dito, kahit English Carabao ako madalas, wala, basta mapadala mo lang yung sense na gusto mo. Okay na sila. Ang budget, Tito Reyam. Baka hindi kumakain sa fast food yung mga Canadian yan. Mga Canadian dyan. Kasi dito, karinderya, alam mo, galawang yung Jarlo Solde, dadalhin sa niyan eh. Alam mo yung ulo, yan? Buto-buto. Buto-buto, okay na siya doon. Exotic gaming to eh. Fishbulan, alam mo yung technique niyan eh. Ako, dito lang ako alam niyo yung kwek-kwek, di ba? Dito lang ako nakabili na isang piraso ng kwek-kwek nasa 100 pesos. Sabi ko, wala yan. Napakamahal. Sabi ko, pag ba kinain ko yung kwek-kwek na to, kikinis yung mukha ko. Napakamahal naman, 100 piso.
Ganun ba? Wag na. Na pala. Pamanong Dapat quick. Papi Jojo, kasi di ba, quick dito, di ba? 3 piraso, 20, di ba? Parang 20, ganun eh. oh. 20 pesos pa lang eh. Sa Canada kasi, 100 pala isa. Oo, napakamahal. Ganyan lang kaliit. Sabi ko, napakaliit naman ito. Napakaliit ito. Dapat pala, tunay na pag-ibig pala yan. Di ba? Yun na. Kailangan pag naghanap ka dito yung ano na medyo mayaman, na medyo matanda na, tapos wala kayong prenup. So, Ganun? Parang gigolo datingan, kaya kinaya ko na si Joe dito. Sabi ko, Joe, tara na. Kahit isang mabig sa Sigurado. tourist visa lang tayo. mahirap pumasok sa Canada ngayon, di ba? Ay, oo, Kasi mahirap. mahigpit sila ngayon eh. Dami kasi TNT. Dami. Skilled labor yan si Papi Jojo. Sureball yan dyan. Kailangan balita. ng talent ni Papi Kaya, Jojo. Balita ko magaling sa kamay si Joe eh. Pili ko eh. Magaling sa kamay eh. Magaling sa kamay, magaling sa kipay. Saan? Sa kipay at sa kamay. Ify, oo. Expert quality yan. Hindi ko nga alam kung si Joe yung nakita ko sa Abante Tonight na website na Kifi Master 125 eh. Ikaw ba yun, Joe? Hindi ako yun. Hindi ba yun? Akala ko ikaw yun. Yun, Papi naman sa dating ng pag-usapan natin dito, paano kung magustuhan? Kung ikaw, babae o lalaki, ano bang dapat mong gawing tips para maging Yun nga, akit-akit ka? Bigyan mo naman kami ng tips na dyan, kahit yung galawang pogi, pero sakto lang. Alam mo yung maganda dyan, magpakatotoo ka eh. Kasi alam mo, madalas na, parati ang sinasabi yan na magpakatotoo ka. Pero kasi, magustuhan ka. Pero, nanlibre ka. Tig-100 na kikiam. Pero hindi mo naman kayang panindigan sa future. Bawa, naging kayo. Pagdating naman ng panahon, palibre sa'yo ng palibre ng kikiam, edi nag-5 kikiam, 500 agad yun. Parang papakamot ulo ka. So, sabihin mo kagad, simula pa lang, babe, I can't afford 100 peso kikiam for your kifi. Can we go to buy instead? Gano'n, di ba? $3 lang yun eh, di ba mga gano'n? Wait lang, ano yung MMDL lang, candy lang. Okay. Di ba? Siyempre pagka nagpapanggap ka na hindi ikaw, mapapagod ka rin eh. Mas nakakapagod maging hindi ikaw. So, ikaw din mahirapan. Di ba? Mahirap sustain. Gusto mo short term lang, na hindi naman laro ni Papi Jojo yan. Di ba? Ako, hindi rin ako gano'n. Pang long term tayo. Ewan ko lang sa'yo, Papa Rayam, kung long term, master ka. Oo. Hindi, kayo sinusubaybayan ko dati. Soldier of Love din ako, gaya nyo eh. Soldier of Love, si Nico, mabilisan yung Kifi King yan. Kifi King din yan eh. Nico Ano rin yan? Pwedeng fake lang na pwede ka magpanggap na hindi ikaw talaga. Kunyari, galante ka, on time ka dumarating, ganyan. Pero pagka gusto mo talaga pang matagalan, maging honest ka na simula pa lang para hindi na patagalin. Di ba? Na parang kung di mo ako magugustuhan, edi tapusin na agad natin. Bahala ka. Diba? Ganyan yung ginagawa nung pansin ko ganyan yung mga ginagawa ng mga Gen Z ngayon na, alam nyo yun, puro flex sa social media na ganito, ganyan. Pero, gaya ng sabi ni Papi Ramon, ang hirap i-sustain kasi eventually, kailangan mo magpakilala talaga eh. Tama. Fake it till you make it ang mindset niyang mga yan eh. Oo. Di ba? Parang napaka-perfecto ng buhay. Napakayaman. Di ba? Pero pag nakilala mo katagalan, bakit ganito? Gulo-gulo mo pala. Bakit nga kaya naging ganun yung mindset ng mga Gen Z ngayon? Kasi dati naman tayo, nung panahon ng 90s, hindi naman tayo nakikipagsabayan talaga eh. Pero ngayon, bakit mo tingin Papi Ramon naging ganun yung mindset kayo ng mga kabataan? Ang theory ko dyan, dahil din sa social media, self-validation, dahil
konti lang ang likes na makukuha mo kapag nagpakatotoo ka. Kasi hindi ka kagusto-gusto, tanggapin mo na yan. Aray Hindi ko. ba? Gusto mo maraming like eh. Yan ang nagsasabi. The more the likes, the better the person you are. Ganyan ngayon. Di ba? Oo. Kaya mag-iimbento ka ng pagkatao mo. Papi Jojo, nag-uusap kami hanggang madaling araw niya. Pinagmamasdan namin, etong mga to, ang perpekto ng buhay, oh. Pero alam naman namin, ay, takpo. Gulo-gulo yan. Gulo yan, oo. Akala mo ng perfecto. The more ma-flex you are, minsan, mas mabantot pa sa katotohanan ang tinatago mo. Yan sa Instagram mo, sa Facebook mo. Akala mo masaya. Yun po. Diba? So, pag nakikita, madami kong likes. Ibig sabihin, okay din naman pala akong tao. Namu kami ni J. Papi Jojo, wala kami pakialam. Waki mukha namin. Bahala kayo. Bahala kayo dyan. Dami kami mga kapalpakan. So what? Totoo. Kaya maraming Gen Z ngayon na parang alam mo yun, snowflake talaga sila na madapuan lang sila ng konting criticism. Wala na, tumitiklop na, di kagaya ni Joe. Na kahit ano ipukul sa atin, alam mo yun, matibay na eh. Pinatibay na tayo ng panahon eh. Totoo yan. Yan. Basta, kulang na ewan ko, depende rin siguro sa kinalakihan. Ewan ko kung anong mabuting idudulot ng pagiging snowflake. Baka yung level ng perfection, mas tumataas yung standard. Yun ang nakikita kong baka ikaganda. Di ba? Kasi, syempre, baka tayo sa generation natin, maliit na bagay lang, masaya na tayo. Okay yun sa atin. Kasi mababaw kaligayahan namin. Papi Jojo, kumain kaming karendere, all goods na eh. Oo. Ngayon, Gen Z, restaurant, na mamahalin. Ako po, may nakita mo sa buhok. Iiyak yan. Social media, ipagkakalat yan. Di ba? Bakit yan ito? Bakit ang pangalan ko sa Starbucks? Naku, napanood ko yan, no? Diba? Para pangalan lang eh. Pero at least trending siya ngayon. Yun yung hinahabol siguro niya. Yulos sa loyal customer. Oo. Yulos, a loyal customer. Happy Jojo na nga lang yung spelling eh. Minamamali pa eh. All goods lang eh. Mocha frappuccino niya. Pareho din naman ang lasa. Hindi ba? Oo, correct. Pareho naman. Diba? Jojo, nakalagay Junjun. Baka sa iba nakatingin habang mo-order si Papi Jojo. Kaya Junjun yung nalalagay. Baka doon sa isang katabi namin na Junjun yung pangalan yung para sa kanya yung Mocha Frappuccino, nadampot lang niya yung para kay Junjun, talaga iba yung kay Jojo. Oo, dapat, diba? Nakakuha pa na mas malaki. Oo. Yun, Papi Ramon, may mga dito, tanong sa atin, yung mga kabataan daw, paano daw mag-move on sa buhay? After yung breakup na masakit, paano mo madaling makalimutan ang lahat? Anong technique or tips? Dati, pabilisan mag-move on. Ngayon, tamasain mo yung sakit, hayaan mo. Alagaan mo sa puso mo yung sakit. Huwag ka mag-move on kaagad. Enjoyin mo, kasama yan. Sa sarap ng pag-ibig. Hindi ba? Oo. Feeling ko ito si Papi Ramon, madaming naging to nung araw eh. Feeling ko hanggang ngayon eh. Feeling ko Lumagay tayo sa tahimik. Marami lang nakukwento sa akin si Papi Jojo. Oo. Dumaan din tayo sa ganyan. Ayoko na sabihin lahat. Aabutin tayo ng 15 hours. Putik yan, sobrang dami. Series 1 pa lang yun. Season 1. Nakailang season ba si Joe? Nako. Ang daming season. Ang daming season yan. Unlimited. Di maubos. Parang Batang Quiapo. Parang Batang Quiapo yan. Historia niyan. Pag-ibig lang yun, ha? 15 seasons pala kaya. Minimum. Yan. Oo, yun yung... So, yung pag-move on, yan, kasama yan. So, take your time. Sinasabi nila, magpaka-busy ka, pero natatabunan lang yun eh, ng kabisihan mo. Nandiyan pa rin sa puso mo yan. Hayaan mo lang siyang
maghilom, mag-isa. Magiging peklat yan, pero yung peklat na yon, tanda yon ng iyong pagiging matibay dahil survive ka. Oo, Diba? tama. Pero wag Diba? silang magtawag dito, o-opt out yung mga, madami kasi ngayon ako naririnig na nagpapakamatay dahil sa pag-ibig, Oo. Masakit sawi. talaga. Oo. Oo. Taas nga Ano daw yan? na Ano yung papi? Yung mga tropa, dapat din, alalayan, di ba? Kaso minsan Oo. nagiging busy na sa, kunwari, tropa ko si Joe. Nagkaroon ng heartbreak si Joe. Ang problema, kunwari may pamilya ka na, may pamilya, minsan hindi nagkikita-kita. Paano kaya masusurvive na kunwari kagaya ko na mag-isa sa buhay yung mga ganung heartbreak? Dapat ba panoorin? Bubuksan mo ang app na Bumble. Ako po, putik. Kaya na. Diyan mo kakausapin yung mga laging available. Ingat lang dahil kumakalat na ngayon ng mga sakit eh. HIV, di ba? At taas nga daw Taas kayo ng Quezon kaso City, Pinas. mataas eh. O yun. So, Sino ba number one? wala namang competition dito pero sa Facebook nakakalat 400 in Quezon City. Isang araw lang ata eh. Hindi ko alam eh. Putik, isang araw lang? Ewan ko, alam mo naman, mga ngayon, bimbangan mga kabataan eh. Walang kumpay, di ba? Wala. Yun, si Papi Bimbang. Alvin may... Yun, Papi Ramon, gawa ka ulit ng Tales from the Friendzone, Gents Edition. Nabasa ko yun dati. Tawa ko ng tawa dyan. Walang yata. Ako. Oo. Nagawa tayo niyan, Sir Alvin. Mga mulang. Pang Gen Z naman. Yun, Tapos, yun nga, Papi Ramon, di ba? Salamat. Ang theory nitong friendzone kasi, paano ba tayo makatakas nito? Kasi maraming ganun nakulong ka sa friendzone. Ano bang tips at technique para, ang daming, biktima ako sa friendzone eh. Akala mong kayo na. Akala ko si Jojo yung nagpe-friendzone. Hindi, ako rin, nabiktima na ako. Dami tayo, nabiktima na rin tayo. Kaya nagawa ni Papi Ramon Tales from the Friendzone Storya. Di ba? Yun. Okay lang yan. I-friendzone ka. Pag fin-friendzone ka, magpalibre ka lang na magpalibre kasi ganun ang ginagawa ng mga friends. Lalo na pag nasa Canada ka. Ang kikiam nga lang dyan. Ganda nisa, di ba? Friends tayo, di ba? Libre mo nga ako ng kikiam. Kaso, malang kikiam dito eh. Mahirap ma-friendzone pala dito. Kaya nga, sabihin, pag fin-friendzone mo ako kasi pag jowa kita, ako manlilibre sa'yo. Dahil tropa naman tayo. Libre mo nga ako isa, ng kikiam. Si Sheng, may tanong, Sheng, tanong niya? bakit hindi ka crush ng crush mo? Maganda May tanong libro yan. po tayo niyan. Sheng, may libro po tayo niyan. May pelikula po yan. Panoorin nyo na lang. Yun. Bakit nga ba, Papi Ramon? Minsan mayroon, di ba may sinasabi ka, NBSP, di ba dati? Merong NBSP, merong NBSB. NBSB, ano yun? Bagay na. No boyfriend since birth, yung una niyan. Tapos meron din tayong tinatawag na NBSP. Ano yun, Papi? No boyfriend since pangit. Alam mo ngayon, superficial mga tao, tinitignan ng physical na kaanyuan eh. Kadalasan yung mga pangit, yun yung mga mababait eh. Diba? Totoo. Meron din pangit na masama ugali. Pero usually, sinasara nyo yung pinto nyo sa mga pangit kasi iniisip nyo, malayo pa lang, pangit na. Pero syempre, pag nakilala nyo, ginintuan pala ang puso niya. Parang at home ako sa kanya, kasundo ko siya. Good vibes kami. Parang gaan-gaan loob ko sa kanya. Try nyo rin, tumingin beyond sa itsura. Papi Jojo, di ba? Meron ka naman nakilala sa Bumble na nget pa, pero okay pala to. Sarap kasama. Meron. Akala mo, meron mga nget pa, pero ugali, mabait. Mabait. Yun yung, May mga nget pa, pag binimbang, Ako. okay lang. Oo. Parang May ganun. parang may ano si Jojo. Di ba may ganon? May ganon. Totoo yan. Tapos ano yun eh?
pagsisilbihan ka, wala, binembang mo. Hindi ka nagagalaw. Full service ka dun. Oo, Oo. yan ang From Yun, head to Pinatay mo toe. yung ilaw. Di ba? Minsan, ito, si Papi Jojo nakakaalam nito. May maganda. Pagdating sa bimbang, parang, ano yun, may ipin? May ipin ba yung kifi? Parang, hindi ano eh. Minsan may mali. Parang, para ako nilalamon. Di ba, Papi Jojo, di ba? tama. Nila- May ganun, may ganung mga meron ding maganda pero masama ugali. May ganun, meron ding Ayun nga. oo. Yun ang mahirap. Kasi yung minsan kasi yung mga maganda, minsan nakakadismaya din minsan eh kasi maganda nga pero ugali parang ugaling aso eh. Parang iba yung parang iba talaga yung nararamdaman ko. Kaya minsan kailangan mamili ka rin eh. Hindi rin puro physical, Puro kundi ganda. yung character din yung tao eh. Kumbaga Tama. yung ugali. Kasi sabi nga nila, 'di ba, beauty is nothing but logic is everything, 'di ba? Lahat ng bagay. You're so deep, Papi. I'm drowning. Yun 'di ba? Kaya Papi Tama. Ramon, anong masasabi mo sa mga naghahanap diyan? Ano dapat ang kriteryang hanapin nila para masumpungan nila yung tunay na dalisay na pag-ibig? Okay, bukod sa physical na kaanyuan, syempre ano lang yan eh, just para lang ma-attract ka eh, para lang lapitan mo, yung may physical. Pero kung titignan mo beyond that, hindi naman yung pipiliin mo yung super nget pa. Kasi syempre gusto mo rin, nasisikmura mo titigan everyday eh. Kasi pag hardcore nget pa, parang, di ba? Oo. Nagising mo, nakita mo, di ba? Ako, titignan sarili ko, mukha ako, din naman ako kagwapuan, pero gusto ko, albawa, magkaroon ako ng future ng mga anak, bawa, nget pa ako, nget pa din yung mapipili ko. E di, parang sinumpa mo naman yung mga magiging anak mo. Pili ka medyo, buksan mo ang isip mo sa mga sakto lang. Sapat lang. Sakto lang. Di ba, Jojo, di ba? Maganda ugali, mabait, makakasundo mo, hindi ka bigyan ng sakit ng ulo. Hindi mo siya bibigyan ng sakit ng ulo. Di ba? Oo. Ngayon, Instagram, puro filter. Naku po, oo. Oo, tapos papapaaway ka minsan, sobrang ganda, napapraning ka. Sino yung nag-like sa picture mo? Shota mo yan, no? Di ba, minsan nagiging praning ka dahil sobrang ganda eh. Ngayon, kung misakto lang, di ba? Kampante ka. Chill. Yung mga malandi. Yung mga malandi rin. Pero at least, lalawak yung talent pool o yung mga selection mo. Di ba? Kaya siya lalaki yan, babae, bakla, tomboy. Lalawak yung mga selection mo, hindi lang yung mga super model style na mga itsurahan. Di ba? Pero may tanong ako sa inyo, Papi. May mga kasi ako heavy Reddit user ako eh. May mga nababasa ako doon na sabi, kung sino pa yung mga nget pa ngayon, sila pa yung maraming chicks. Tingin nyo bakit? Hindi ko alam. Minsan, Reddit, fake news. Di ba? Minsan. Oo nga, minsan hindi mo na walang fake news din minsan dyan eh. May maganda, maraming chicks. May pangit, maraming chicks. Lahat ng tao, maraming chicks. Maraming malalandi ngayon talaga. Depende sa tao na yon. Depende sa tao, universal. Kasi nasabi ko lang, yung kanina, huwag kang pipili ng super ganda, huwag kang pipili ng... Kasi pag super ganda, konti lang yan. Kumbaga sa population, out of 100, mga ano lang yan, 5 out of 100. Sobrang rare. Kung sakto lang. Tinitignan mo out of 100, mga 40. Di ba? 40 kasama ng mga magaganda. Yung mga tapon, yan, depende sa'yo kung gaano katibay sikmura mo. Para araw-araw, mahal na araw ka doon. Di ba? Di ba? Yan si J. Servier Marasigan. Ano po ang sikreto ng mga pogi? Di ba Rexona? Unahan lang yan, di ba? Kanya-kanyang declare lang yan. Ako, sabi ko, pogi ako, ganun eh. Parang mind conditioning na lang eh. Wala, mananiniwala, pero sa 100, kumbaga nasa ka,
top 60, mapupunta ka sa medyo top 50 kasi ulit-ulit mo sa isip nila, baka maniwala yung iba. Alam mo naman ngayon, parang kampanya-kampanya lang yan. Napoprogram. Program, sabihin mo, unahan mo. At saka sa sarili mo, programin mo na sarili mo na gwapong-gwapo ka sa sarili mo para tumaas yung confidence mo. Dahil minsan, hindi ka naman nget pa eh. Tapos, alam mo yun, hindi ka naniniwala na pogi ka. So, kung umenget, pakatuloy. Sinapapabayaan mo sarili mo. Totoo. Di ba? Confidence lang yan eh. Di ba minsan, di ba, pag event kami ni Papi Jojo, ninervous kami. Pero tinitignan namin, maraming mas nget pa sa amin eh. Ginagawa ko confident booster. Wala mga mukha. Patibayan na lang. Oo, tama. Patibayan na lang. Patibayan na lang ng mukha eh. Ay, ba't sila? Parang ang kapal na mukha, parang gwapong-gwapo sa sarili, kamukha ni ganito, ganyan. Tapos kami ni Papi Jojo, mas gwapo naman tayo ng konti dyan eh, no? Lamang lang tayo sa paligo dito. Ayun, speaking of paligo, may nag-chat sa akin nakakilala. Pinapatanong kay Papi Ramon, totoo ba na ang mga pogi 3 times a day daw maligo? Ewan ko lang Depende yan sa Sa Canada, ewan ko lang kung gaano kadalas maligo mga tao dyan. Bihira. Naliligo mga tao dyan kasi lamig eh, no? Malamig. Tipid ka sa sabon. Obligado ka rito, 3 times a day maligo dahil init eh. Di ba? Kahit aircon ka 24/7. Goli, di ba? Oo. Tapos, sasakay ka angkas, maghapon ka sa EDSA, Papi Jojo, alam mo yan, di ba? Oo. Bilad ka sa araw dyan. Jabar-jabar ka dyan. Sa Canada, walang problema na ganyan eh. Kaya siguro, kahit 2 times a month ka lang maligo dyan, all goods na yun, no? Pwede. Wisik-wisik lang. Walang masyado. Papi Tito Rhea, may mga mga girl lalo dyan. Mga laking Canada kasi alam ko, mga Pilipina, malilinis sa katawan yan eh. Kasi sanay sa Pilipinas eh, di ba? Oo. Yung mga taga dyan ba, everyday ba sila naliligo o ano rin? Ano sila, yung mga nakilala ko dito. Yan, tingnan ko muna. Okay, James Goli. Hindi, bihira rin sila. Kasi, yun nga, sabi mga papi, na malamig yung dito. Ano na ginagawa nila? Papabango. Tapos, merong silang nilalagay sa book yung parang, ba yun, yung pampa-wet look lang. Tapos, ganun lang. Kasi dahil nga mapuputi sila, tapos hindi naman dito ganun kainit. Tapos yung humidity dito, hindi ka manlalagkit kasi talaga eh. So, bihira. Ang problema lang, kapag sumakay ka ng bus, kahit yung bus kasi dito, medyo malaki. So, parang 1 seat apart kayo. Pero kahit 1 seat apart, alam mo yung may tumatambay minsan sa ilong mo. Oo, tumatambay. Sabi, hello, patambay muna ako sa ilong mo. Mga ganun sila eh. Papi Tito Rhea, pwede yung kifi niyan. Mangamoy-ngamoy. Medyo... Pili ko kailangan na... Oo, sabon pa lang. Medyo, pili ko si Papi Jezero yung makakasagot dito eh. Kasi Papi Alvin eh. Ang PH Care dyan, di ko alam kung meron sa 7-Eleven Wala. Tignan mo yung PH Care sa 7-Eleven kung mabilis maubos. Kung hindi, sabi mga kifi dito, parang hindi well-maintained. Wala, madami. Nag-i-stock sila dito sa 7-Eleven ng mga PH Care. Walang halos gumagamit. Pag may nakita kang gumamit, Pinay ito. Try mo. Markahan mo alikabok konti. Pag yun, alikabok na yung kung mga mark PH Care. Magbabawasan. Diba? Sabihin, gumagalaw ang stocks. Yun yung isa sa namimiss ko sa Pinas, yung mga ganun na, yung mga talagang malilinis. Mabango. Mabango. Tapos talagang kahit tumambay sa ilong ko ng 24/7, okay lang. Dito kasi pag tumambay sa ilong ko, pati ako, gusto ko na umuwi. Papasok pa lang ako trabaho, uwi na ako. Dito, kasi, alam mo yun, mukhang amoy pawisin. Diba? Ako, mukha akong dugyutin eh. Kasi may mga taong gano'n, ang kikinis ng kutis, parang bagong ligo lagi, fresh na fresh. Ako, kahit bagong dirty ako, mukha akong dirty eh. Pero, alam ba, dirty but yummy. Yung mga
athlete, ng mga Hmm. girl lalo. Papi Jojo, nanonood tayo dati, di ba? Mga Oo. sports. Sports. Di ba? May trabaho tayo dyan. Oo, trabaho tayo, mga babaeng athlete. Kahit mga lalaki, pawis-pawis. Pero pag dumaan, ang babango. Papi, Bakit di ba? kaya? Genetics siguro yan eh. Hindi, malilinis sa katawan to mga to. Oo. Hindi sila amoy mandirigma. Hindi. Hindi, Hindi gusgusin eh. Parang iba yung hindi amoy ko nila eh. skusin. Sa may mga ganon, may mga dumihin talaga. Sino pa pinakamabangong athlete na naamoy ni Papi Jojo? Interested ako. Marami James Yap. eh. Oh, James. Yung Di ba pala? ako si James Yap. Wow, James. Oo. Kahit Mukhang pawis-pawis yummy, yan. ayo. Anong team yung dinaanan natin, binigyan tayo saging? Tsaka ng Tokintex. Tokintex. di ba? Oo, Yung Tokintex bench yun. ng Oh. Tokintex, mabango, di ba? Mabango, oh. Sabi ko, ano ba to? Kan pa yun eh. Si Coach Chat Reyes pa yun. Ang coach nun. Oh, Coach Chot. Oh, shout out, Coach Chot. Shout out, Bango ng championship mga team. player niya, di ba? Siguro Oh, ano rin mabango. yun, kasama sa coaching. Oh, iba yung Kailangan amoy nyo. proper hygiene. Yun. Pero Diba, dapat tanong nga, bahuan nila eh. Para may anghit pagka bumabox out, di sila box outin eh. Hindi kita. Kaya pala ang higpit lagi ng depensa token text. Kasi gusto talaga silang dikitan, ano? Oo, ganon, gaganahan na dapat haluan nila konting anghit yung kiligili nila. Ano? Yun. Ano nila. May tanong si Papi J. Sir, Papi Ramon, bakit po kahit pangit, basta naka-Honda SIR, ano, laging may kasamang maganda? Ano ba to? Grabe naman kayo. Aray ko. Naka-Honda ako Ayun. dati. Ouch. Di ko alam, yung mga naka-Honda, ano yan, mga sensitive ang feelings niyan pagka pinagsalitaan mo yan. O, to si Papi. Kasi, ano kasi, image din na parang pogi, ganyan. May mga chika babes. Yan. Fuckboy, ganyan. Si Nico Magum siya nakakaalam nito. Siya yung mga, ano eh. Fuckboy talaga si Boss Digo, ano? Fuckboy talaga. Oo. Idol yan. Idol sa pagiging mabait na tao, pero pagiging fuckboy parang hindi masyado. Wash out daw, sabi ni Jerome. Wash out yun. Kita mo naman, profile picture pa lang ni Jerome, side mirror, may kasamang, ano ba to? Girl lalo ba yan? Oh, girl, lalo niya yata to. Hindi pa naka-helmet eh, no? Wash out, Jerome. Yan, Papi Ramon, ano bang best na GDM car para sa'yo? Siyempre, Lancer Evolution. Uy! Yan meron ko eh. Oo. Ganda yan. Yan. Ganda yan. Malakas na gas, pero okay lang. Enjoy naman. Iba Papi talaga. Jojo, gusto nito magka-CRV eh, di ba? Oo, pangarap ko. Kasi minsan, kwento ko lang sa'yo, Tito Riam, sumakay ko sa CRV ni Papi Ramon. Ang lamig, kahit kaluma na. Sabi ko, anong sasakyan to? Ang lamig ah. Pwede. Lamig Akala ko sasabihin ni Papi Joe, ang lamig kahit walang aircon. Sabi ko, Hindi. gusto ko rin yun. Hindi, malamig talaga yung CRV ni Papi Ramon eh. Kasi, anong model yan? O 2003. Yung 2000, yung unang labas na CRV, yan, meron tayo niyan. Oo, sinakyan ko yun. Lamig ko. Sabi ko, nabighani ako eh. Nainilab ako Tsaka- sa CRV. Tsaka alam ko, malakas sumatak yung mga CRV eh. No? Kumpara sa ibang mid-size SUV. Alam ko, malakas silang humatak eh. Mm-hmm. Tapos naka-tinted ka pa, manyakin ka pa. Ay, nako. Yung akin, tinanggal ko. Good boy ako eh. Alam ko yung sinasabi mo eh, mga tinted. Yun. Si Wala ka talaga Alvin. makahatak yan. Oo. Yung naka-Lancer na Evo, loyal mga yan. Di ba, Papi Ramon? Lancer So, na yan. Mga Yan. loyal dyan. Shout out sa mga loyal. Papi Jojo, Yun. yan. Loyal yan. Solid Loyal. yan. Loyal clothing. Sa shout out. Loyal. Nagde-delete ng bambol Oh, shout out. yan. Baka. Reinstall pag break Hindi, na. diba? Depende sa pangangailangan. Pero yun nga. Ayun. Muli tayong nagwawakas sa ating panibagong edisyon. Ay, tapos na ba? Tapos na, Papi Ramon. Ang bilis naman. Ang bilis yan, Papi Ramon. Ang Kaya bilis. maraming salamat sa iyong pagpaunlak sa amin sa Tito Senpai kasama si Tito Riam. Papi Ramon, message mo at saka kung may ipopromote ka. Ay,
Unang-una, maraming salamat sa inyo, Tito Rayam, tsaka Papi Jojo, no, sa pag-invite sa akin dito sa inyong podcast, Tito Senpai. Ang message ko lang sa inyo, enjoy niyo lang ang mga buhay ninyo. Kalma lang. Pakinig ng mga podcast na ganito. Tapos, kung ano man ang pinagdadaanan nyo, lilipas din yan. Tignan nyo kami ni Papi Jojo. All goods naman Oo. di ba? Lumipas So, din yung mga problema. Oo. Kinig sa podcast ng Tito Senpai. Sa YouTube naman, JDM number 1. Hanapin nyo lang, Ramon Bautista. Load kayo ng mga kotse vlogs. Oh, ganda yan. Magmakalan ng totoo. Salamat sa mga nakinig, ha. Shout out sa inyo lahat. Thank you sa mga nakinig. At saka, ano pa, Papi Ramon? Baka may gusto ka mga events incoming, mga... Oy, Steak to One. Huwag niyo kalimutan. Steak to One. No? May bagong hamburgeran ng Steak to One. Oh, Kaya- masarap Masarap yan. ginawa kasi ang renovation So yung steak medyo low profile muna. Pinupuntirin nila ngayon. Hamburger. Yon. So, Ang may-ari niyan, napakaganda, si Miss Rachel Imperial, ang nag-iisang pag-ibig ni Papi Ramon. Yan. Uy. Mm. Yun. GTM shirts Yes. coming soon. Papi Macho, banga mo lang ha. Salamat sa Oo, man. pagtatanong. Kailan po GDM show? Kailan daw GDM shirt? Coming soon na, Papi Ramon, di ba? Coming soon. Abangan nila sa Facebook ko ang announcement. May bagong design ba daw? Ano ba mga design Meron. Meron din yung luma pa rin, recycle. Kukuha ko niyan. Sa Padala Canada. natin sa Canada yan. Sa Canada. Oo, padala na. Magdi-distri na ako dito. Padala na tayo. Oo. Sige. Sa Canada, dali lang malakas yan. yan. Yun. Lakas ba tayo dyan sa Canada? Malakas. Hinahanap nung narinig nga, magiging si, Papi Ramon. Uy, tara, nood tayo kasi idol ko yun simula nung bata ako. Sabi, Saan mo ba sa Canada yan, Sir Tito Rayan? Sa tayo, Papi? Sa may BC, British Columbia. Pero kilala din kayo sa pagsabihin natin sa Alberta, sa Winnipeg, Toronto. Kilala tayo dyan. Sana makadalaw kami ni Papi Jojo dyan balang araw, ha? Welcome kayo dito. Pagdalaw nyo dito, papapaliguin ko muna yung mga kifi ng mga sumasakay sa bus para As is. Ako yun, as is. Marami tayo. Ayun. Marami. Thank you, Papi Ramon. Thank you, Papi Jojo. Salamat. Thank you, Papi Ramon. Thank you. Magandang gabi dyan sa atin. Magandang gabi. This has been Jojo Love Survivor kasama si Papi Ramon. Maraming salamat. Salamat. Bye. Thank you. Bye.